Hello mga lovely people! Welcome to Cucina di Pichi, the home of Pacham-Pacham recipe. So, ayan po, for today's Pacham video, magluluto po ako ng udon gisado na sasuhugan ko po ng beef. Actually, may post na po ako na similar dito. Okay? So, ano ko lang yung mga ingredients natin. So, ito po, udon, 5 piraso, 5 pack po. So, kung magtatanong kayo kung saan ko nabili ito online, available po ito doon sa kabilang app. 'Di ba? Alam niyo na kung saan may basket. Tapos, meron ako ditong mga 800 grams na thinly sliced na beef. Sana naman po ay makisama siya, no? Ganyan na po siya kanipis. Sana ay mabilis po siyang lumambot. Tapos, meron ako 1 pirasong sibuyas, red onion slice, chopped garlic. Tapos, meron ako ditong shiitake mushroom. Ayan. So, yan po yung dried shiitake. Pinalambot ko lang. Tapos, 1 carrot, no? Slice. Tapos, Chinese cabbage or Chinese peche kung tawagin nila. Separate yung malambot sa white stems niya. Gagamitan ko din ng konting liquid seasoning. Tapos, oyster sauce, Kikkoman soy sauce, dark soy sauce, sesame oil, and then itong Chinese rice wine, cooking oil natin, konting cornstarch, at mamaya pang abubot lalagyan ko lang din ng konting sesame seeds, black pepper powder din pala. Procedure tayo, season lang muna natin yung ating sliced beef. Yan po, lagyan ko lang ng paminta powder, Kikkoman soy sauce, dark soy sauce, yan. Chinese rice wine, pwede rin pong dry sherry or white wine. Then cornstarch. Siguro mga 3 nito. Ayan. Malinis na kamay, mekos-mekos na. Diba? Si Marky po yan. Yan, tabi na muna natin. Okay, so next procedure tayo. Mantika. Kasi gugulat-gulatin ko lang yung gulay. Tingnan ko kung anong result nitong recipe na ito. Lagyan ko ng konting oyster sauce. Gigisa ko din kasi may bago akong nalaman na chismis. Konti lang. Na kapag daw ginigisa itong si oyster sauce, mas lalong sumasarap. O diba? Tapos, lalagay ko na yung ating, uunahin ko yung ating carrots. Oops. Actually, pinag-iisipan ko kanina kung gugulat-gulatin kong ganito o i-blanch ko. Eh, wala. Itong naisip ko. So, tuloy-tuloy ko na to. Okay, yan. Lagyan na rin natin si shiitake. Yung liquid seasoning. Tapos itong white part ng Chinese. Ano ba talaga to? Chinese peche o Chinese cabbage? Yan, mekos-mekos lang hanggang sa maluto po itong mga gulay. Tapos hanguin na muna natin. Susunod natin dito ay yung beef.
pala munang green. Green daw. Tapos niready ko na rin yung udon. Hindi ko po ibababad sa maligam-gam na tubig. Kasi mas gusto ko yung na-absorb na yung pinaka sauce talaga para mas malasa. So ayan, mga 1 minute lang po, ready na sila. Hahanguin ko lang po, tapos beef na tayo. Ayan po ating mga gulay. Ayan naman yung beef natin. So, try kong i-batch per batch, ano, kasi nga, since madali ang ano to, ninipisan ko na nga. Sana nga ay pumasa itong karne ko. So, ayan, dapat mainit na yung kawali. Mga ganito lang po siguro. Ay, nahulog. Karami yung first batch. Ayan. Yung mga siguro 3 minutes lang talaga tapos hango. So igaganito ko muna lahat ng ating beef. Anong patsyam na naman to? Yan, maganda na yung texture niya. Importante talaga high heat para po hindi magtubig hanggat maaari. So ganyan, ready na yan siya. Hanguin ko muna to. Titikman ko po. Malambot in fairness. Another batch. Kaya kapag electric stove ito, napakahirap. Ayan na po lahat yung beef natin. Mantika again. Ayan, igigisa natin yung bawang at sibuyas. Okay na yung sibuyas at bawang. Yan, para po ano lang din siya, no? Yung mabilisan lang talaga. Yung may cost lang. Siguro mga 1 minuto lang po talaga. Tapos hango na naman and then yung broth na. Yan, pwede na yan. Hanguin ko lang ulit. Sabi niya siguro, nagpapakahirap tong babaeng ito. Ano? Wala eh. Sa ganito po talaga procedure ko sa patsyam recipe na ito this time. Ayan, nagtira po ako para po magkalasang beef naman yung ating udon. Ito po palang broth nito. Ito yung pinagkuluan ko nung shiitake mushroom. So, gagamitin ko kasi malasa siya. Ayan. Dagdagan ko lang pa konti. Ako lang pa ng oyster sauce. Tinikman ko. Kulang sa pitik eh. Nag-start na po siya kumulo. Pwede na natin lagay yung ating udon. Saglit lang to, mabilis na to maluto mga lovely people. Medyo marami-rami yung sabaw niya kasi yung amo ko gusto niya yung masabaw. Actually, yung request niya talaga ay sabaw nito. Kaso lang, hindi ko may ma-imagine kung paano ko nga gagawin. Gawagan yung karne namin dito. So, ganito na lang muna.
So, ayan, di ba? Buhaghag na sila. Muntik ko na makalimutan. Sesame oil. Okay na po yung udo natin. Ngayon, kalahati nitong mga gulay, lalagay ko. Tapos yung iba naman, pang toppings. Ayan. So, para po hindi talaga overcook yung udo na, no? Ayan po. Pati po rin yung beef ngayon. Ganun din gagawin ko. Kalahati, then toppings. Actually, marami na rin siya eh. Kahit wala ng toppings. So, switch off ko na. Tapos, ganito na lang gawin ko. Ayan. Mamaya, kung sinong pagka nag-prepare na ng kanya-kanyang sa kanya-kanyang pinggan, ano na lang, maglagay na lang din ng additional beef pa, tsaka vegetables. So, yan na po mga lovely people. Lagyan ko lang ng konting white sesame seeds. That's it. So, yun mga lovely people, it's sticky man time. So, yung sa akin, ganyan, wala masyadong sabaw. Yung kang bossing Marco ko, yun po yung prepare ko sa kanya na nilagay ko sa bowl. Kain po tayo. So, yan, may beef. Inisip ko talaga kahapon pa, paano kaya gagawin yung beef na yun? Pressure cooker ko kaya? O ano? Kain po ulit. In fairness, hindi senior citizen si beef. Kami. Masaya siya sa ano niya. Paborito niya kasi itong noodle na ito. Ayan. Tapos, shiitake. Shiitake po yan. Ako naman, gustong gusto ko rin ng shiitake. O, diba? Ang aking mga buhok na parang nakuryente. Pag hindi nakuryente yan, hindi ako yan. Yan. So, yun na po mga lovely people. Okay naman po. Okay na okay yung ating pacham-pacham recipe for today's video. Ayan, sana matry nyo. So, parang medyo magulo lang, komplikadong gawin na. Pero, pag nasanay na kayo, hindi na rin. Mabilis na lang din yun. And once again, thank you po sa ating mga new friends dyan, new followers, and new subscribers. At saka lahat po ng mga nag-share, tsaka po sa mga nag-engage ng aking content. And kung meron po kayong mga katanungan, suggestion dyan, pakisulat na lang po sa ating comment section. Ayan po. So, kung meron po pala kayong mga nakikita ang mga ginagamit kong produkto, check nyo lang po sa kabilang app at karamihan po doon ay available po doon yung ating mga ingredients. Ayun po. So, paano mga lovely people, hanggang sa susunod po dito lang sa Cucina di Pichi, the home of pacham-pacham recipes. God bless us all, keep safe, and enjoy cooking. Ciao, ciao, mwah, mwah.